Linya na ng ating komunikasyon si Attorney Michael Henry Yosinco, isa pong political analyst and senior research fellow dyan po sa Ateneo Policy Center. Magandang umaga po, Attorney Michael. Welcome po again sa amin pong program. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga listeners and viewers po. Marhay na aga sa iyo, Bombo Care, at marhay na aga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon sa Bombo Radio Naga City. Okay po yun. Thank you very much, Attorney. So ito, Attorney, umpisahan po natin ang ating discussion. Unahin natin, Attorney, kahapon, kung hindi ako nagkakamali, etong si Senator Amy Marcos, merong pambungad agad na accusation sa ilang mga senador na parang may balak daw yung mga senador natin na magkaroon or isulong yung charter change. Kayo, Attorney, bilang isang political analyst, ano po ba yung masasabi nyo rito sa bagay na ito or sa move na ito, Attorney? And bakit ba ngayon lang inilabas ngayon ni Senator Amy ang isyong ito? May kinalaman kaya ito, Attorney, sa dynamics ng 2028 elections and position, Attorney Michael? Siyempre, Care, on the surface, konektado naman lahat yan. Lahat naman ng pagkikilos na ginagawa ngayon ng mga mambabatas natin from the Senate and even sa House, I mean, lahat na siguro ng politicians natin, lahat ng pagkikilos nila konektado sa 2028, no? So these are what we call political calculations para sa sarili nilang interes, no? So I mean, given na yan, hindi na natin maitatanggi yan. Ang siguro kailangan lang i-point out doon sa yung paglabas na naman ng chacha, no, sa usapin, lumang script na yan eh. Kumbaga, kung ikay magtatapon ng putek sa kalaban mo at yan ang gagamitin mo na putek, no, para dungisan yung kalaban mo, ay mas nakakasama yan para sa'yo kasi nga lumang script na yan at wala nang naniniwala sa pananakot na yan, ano? Kasi unang-una, Care, wala namang galaw na nakikita from Malacanang and even from Congress itself, no? Yung buong Congress na gusto nilang maging CONAS, gusto nilang mag-charter change. Hindi katulad nung mga nakaraang taon, no? Lalong-lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte. By the way, si Pangulong Duterte nanalo on a platform of charter change, di ba? Gusto niya tayong gawing federal system. So, yung paggamit nung pananakot na yon, yung chacha bilang pananakot, ay sa palagay ko mas nakakasama para kay Senator Amy at doon sa grupo niya, no, na wala na silang maisip na iba. Alam mo yun, yung wala na silang maisip na putek na ibabato sa kanilang mga katunggali sa politika. Okay po, iyon. Ito, Attorney, sunod kong katanungan. Itong ginawang ito ni Senator Amy, Attorney, paano kaya ito makakaapekto yung ganitong accusation sa credibility or pagkakaisa ng Senate bilang isang institusyon? And tingin nyo, Attorney, may katotohanan kaya yung accusation na yon ni Senator Amy Marcos, Attorney Michael? Alam mo, ang ganda ng tanong mo. So obviously, yung sa ikalawa mong tanong, hindi ako naniniwala na may katotohanan na talagang gusto nilang baguhin yung charter change, ay yung constitution natin, no? When I say nila, ang ibig ko sabihin, si President Marcos and yung si D. And the reason why I say that is napakahirap ng charter change, no? Hindi ito basta-bastang mangyayari, hindi ito basta-bastang magagawa. So set aside that, yung ganon, sa palagay ko hindi totoo yung akusasyon na ganon. Now, dun sa sagot dun sa una mong tanong, yung magandang tanong na
makakasama ba to sa Senado, sa imahe ng Senado? Yes, at dahil doon sa paraan ng pagbunyag, no, na ginawa ito sa Senate floor mismo, ginawa ito sa plenaryo mismo, at yung paggamit ng video na halatang halata na propaganda, halatang halata na hindi ito for education purposes, no. Ito ay isang video na alam mong sinadyang parang manira ng kapwa senador, manira ng kapwa mambabatas, no. So that is the reason why kung bakit siya nakakasama sa imahe. Now, kung halimbawa ginawa to ni Senator Marcos sa labas ng Senado, sa labas ng plenaryo, baka siya lang ang masisira, no. Pero dahil ginawa niya to o nangyari ito sa loob mo mismo ng Senado, doon mismo sa Senate floor, doon mismo sa plenary, it severely damages the reputation and integrity of the institution. Okay po. So, ibig sabihin pala, attorney, itong charter change sa political standpoint, parang hindi siya realistic, attorney, or mahirap talagang ipatupad, attorney Michael? Oo, Kier, napakahirap niyan, no? So, ang balikan na lang natin yung panahon ni Pangulong Duterte mismo. Starting from 2016 to 2018, di ba? Nag-form pa si Pangulong Duterte nung constitutional commission, no? Constitutional commission para gumawa ng panibagong draft federal constitution. Talagang tinrabaho ng mga eksperto yon. Pero anong nangyari? Hindi rin natuloy, no? Kumbaga, nagdesisyon pa rin si Pangulong Duterte na hindi pa rin tayo handa. So, that demonstrates na talagang hindi ganun kadali gawin yung charter change. Kahit na ba may mga nagtutulak nito, even under the Marcos administration, may mga nagtutulak, di ba? Meron pang People's Initiative, etc., etc. Pero, hindi talaga siya realistic dahil walang suporta ng taong bayan. So, yung mga usapin na tsatsya, ano lang yan, kumbaga parang lumang script. Hindi na yan bago, alam na natin na mahirap yan mangyari. Okay po, very well said, attorney Michael. So dito tayo, attorney, sa iba nating usapin, dito sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Kasi ito, maraming nadidisappoint, attorney, kay Senator Alan Peter Cayetano. Mga 2 weeks pa lang siguro, attorney, na namumuno na siya sa Senado. Marami ng mga negative na feedback sa mga kasama niya, sa ibang mga tao. Tapos plano pa atang palitan si Senator Alan ni Senator Win Gatchalian. Ano ang masasabi nyo dito, attorney? Kung kayo tatanungin, attorney Michael, karapat dapat ba talaga si Senator Alan sa pagiging Senate President based on your observation sa mga nangyayari ngayon sa Senate, attorney Michael? Kasi kung ako tatanungin mo, pag Senate President kasi, dapat hindi ka divisive, no? Kasi ikaw yung pinuno ng Senado, kahit na ba binoto ka ng majority, at of course, may natalo ka, may minority, di ba? Hindi ibig sabihin nun na pag ang Senate President ay nasa pwesto na, ay patuloy pa rin yung ganong klaseng pag-iisip na us versus them, majority versus minority, magkalaban. Hindi dapat ganoon. Kung aaralin mo yung mga nakaraang Senate Presidents, yung mga naging effective Senate Presidents like si Senator Nene Pimentel, Senator Franklin Drilon, si Senate President Soto for that matter, right? Ang naging
matimbang na kalidad nila is kaya nilang hanguin lahat. Majority ka man, minority ka man, basta pagdating sa trabaho, kaya nilang hanguin lahat at magkaroon ng productive output yung Senado. No? Si Senator Cayetano, sa mga pinapakita niya ngayon, yung mga gimmick niya na sinabi niya under attack, sinisipa niya yung mga minority na hindi nangamusta, pagkatapos puro gimmick na may mga pa-Pokemon cards pa. Tapos meron pang mga catchphrases na walang onsihan. Alam mo yon, yung hindi siya nagpapakita ng disposisyon ng isang mabuting pinuno. So that tells me na hindi siya karapat dapat maging Senate President kasi ang kanyang binibigyan ng pansin is yung pag-aaway-away nila eh. Right? Hindi siya umaangat doon sa bangayan at wala siyang ginagawa, at least from our perspective, no, as observers, na hinahango niya lahat, hinahango niya yung mga kasamahan niya na magsama-sama para magtrabaho para sa bayan. Okay po, yun. Magandang punto, attorney. Pero dito, attorney, kung sakali man na mapalitan talaga si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, sino ba, attorney, yung napipisil nyo, napapalit sa kanya? Yung karapat dapat talagang pumalit sa kanya, Attorney Michael. Well, Kier, alam mo yung safe bet, kung titignan natin yung safe bet, at kung meron nga talagang dapat pumalit kay Senate President Cayetano, I would say si Senate President Tito Soto. Kasi nakita naman, I mean, ako personally, I'm not a fan of Senator Soto, no? Fan ako nung artistang Tito Soto, si Tito Escalera. Yon, talagang gustong-gusto ko yon, yung school bukol. Pero as a senator, hindi ako masyadong fan ni Senator Soto. Kaya lang, kailangan ko sabihin na nung siya ay Senate President na, talagang nagpakita siya ng magandang kalidad ng leadership. No? Siya ay tumayo na parang unifying factor sa loob ng Senado. Right? Ang focus niya talaga yung rules, focus niya yung trabaho. Hindi siya nadadala nung us versus them, majority versus minority. Talagang pinakita niya na hahanguin niya yung mga kasamahan niya para sa ikabubuti ng institusyon, ikabubuti ng trabaho nila. So, kung meron man papalit, I would say the safe bet is Senator Tito Soto again. Okay po. What about naman, attorney, kay Senator Win Gatchalian? Kasi ito yung plano nila na gusto nilang ipalit si Senator Win Gatchalian. Palagay niyo ba, attorney, fit naman siya sa position sa pagiging Senate President, if ever, Attorney Michael? Alam mo, ang magandang nangyari kay Senator Gatchalian is because nag-volunteer siya. Ibig sabihin, hindi siya natinag nung trabaho, hindi siya natinag nung panahon. Di ba? Kumbaga, nung naghahanap sila ng pwedeng ilaban kay Senator Cayetano, Senate President Cayetano, nagtaas siya ng kamay at sinabi niya, handa ako. So that's a positive kumbaga manifestation kung ako tatanungin mo. And I think because of that, pwede natin sabihin na pwede rin, no? Pwede rin siya. Kasi sinabi niya, handa siya, sinabi niya, kaya na niya yung trabaho. At hindi rin naman natin matatawaran yung kanyang experience, no? Kasi naging chairman na siya ng Senate Finance Committee at nagpakitang gilas naman siya during the budget process. So, for me, kung siya yung piliin nila,
malaking bagay sa akin yung nagtaas siya ng kamay at sinabi niya na, sige ako ang ilaban. Handa akong maging Senate President. That's a big deal for me kung ako tatanungin mo. Opo, yun, very well said, attorney. At tapos ito pa, attorney, sabi din ng iba, pwede rin daw si Senator Risa Hontiveros. Ano naman, attorney, yung nakikita nyo sa kanya, attorney, kung si Senator Risa naman, yung maging Senate President. Palagay nyo ba, attorney, worthy siya dito sa position na ito, Attorney Michael? Alam mo, Kier, ganda ng tanong mo, no? Ang sagot ko sa'yo, hindi ko alam eh. Kasi hindi malinaw, at least for me, no? Hindi malinaw para sa akin kung handa ba siya doon sa trabaho. Right? Kasi hindi siya nagpapakita ng kagustuhan na maging pinuno ng Senado. Right? Parang okay na sa kanya na siya ay kumbaga bahagi ng institusyon, pero hindi niya nakikita yung sarili niya bilang namumuno doon sa institusyon. Now, I could be wrong, obviously, pero ang pinagbabatayan ko lang kasi kung ano yung mga sinasabi niya, ano yung mga pagkikilos niya, at batay doon, wala akong nararamdaman na gusto niyang maging pinuno ng Senado. So, ang sagot ko sa tanong mo, hindi ko alam. And the only reason is kasi hindi ko alam kung gusto niya. Hindi ko alam kung sa tingin niya handa ba siya. Hindi katulad ni Senator Gatchalian, di ba? Si Senator Gatchalian, nung nag-uusap-usap, sino bang pwede? Nagtaas siya ng kamay, ako na lang. Kaya para sa akin, mabigat yon, malaking bagay yon kasi ibig sabihin nun, handa siya. Si Senator Hontiveros, hindi natin alam kung handa nga ba siya. Okay po, iyon. Magandang punto rin po, attorney. Eto, attorney, malihis din po ako ng konti. Though late na ito, pero feeling ko relevant pa rin siyang pag-usapan. Kamakailan lang, attorney, sa Senado din, itong si Senator Robin Padilla and the Senator Kiko Pangilinan, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Sa tingin nyo, attorney, sino ba ang may mali doon sa dalawa? Kasi iba naman yung paninindigan ni Senator Kiko, iba naman yung paninindigan ni Senator Robin na sinigawan daw siya. Si Senator Kiko, parang passionate lang naman yung pag-modulate ng kanyang boses. Ano yung natin doon, attorney? Take po natin doon, Attorney Michael. Well, para sa akin, yung mali doon, lahat sila, no? Lahat ng mga senador. Kasi hindi na dapat naging issue yon. No? So, siguro yung pinaka-main blame should be leveled at the presider, no? Kung sino man yung presider doon. If I'm not mistaken, si Senator Legarda, no? Kasi halatang away bata eh. So, dapat hindi na ito pinalaki. Ganyan naman ng mga magulang, di ba, Kier? Kapag nag-aaway ang mga anak o mga bata, ang solusyon dyan, patahimikin na lang o tapusin na, wag na palakihin, right? And iniisip ko kung nangyari ito sa isang mabuting Senate President, baka hindi na to naging issue. Obviously, mangyayari yung mga ganon, yung mga away, yung mga bangayan. Pero ang punto dito kasi, hindi na dapat ito naging malaking bagay. Ang nangyari kasi, naging malaking bagay eh. Right? Naging issue at lalong napasama ang imahe ng Senado kasi nag-aaway-aaway sila parang bata doon mismo sa plenaryo. Gusto pa magsuntukan based on fried chicken lang. No? hindi man lang polisiya o panukalang batas. Mag-aaway sila dahil sa fried chicken, no? So yan ang hindi katanggap-tanggap. And I would say lahat sila diyan dapat masisi. Okay po, iyon. Ito pa, attorney, dito naman tayo kay Senator Alan po ulit. Ano naman, attorney, yung masasabi nyo sa mga ginagawa niya ngayon na minsan nagko-quote pa ng mga Bible verse, bago ang session, nagpe-prayer, mga ganon.
sinasabi niya parang tawag nito, appointed or sumasama daw sa kanya ang Diyos. Tinawag siya ng Diyos para diyan. Ano ang komento niyo do'n, attorney? Papalagay niyo ba, attorney, sincere siya do'n sa mga pinagagagawa niya or ano lang 'to, parte lang 'to ng, pamumulitika, Attorney Michael? Alam mo, Care, sa'kin ano, simple lang yun, eh, yung mga nakikita natin ano, kahit yung mga pag-quote ng mga Bible verses and magdadasal, sinabi pa niya na anointed siya ng Panginoon, that only tells me na he is a divisive person, no? A divisive senator. No? Kasi gusto niyang ipag-away ang dalawang panig, eh. 'Di ba? Yung kakampi niya at yung kalaban niya. Yun yung sinasabi ko sa iyo kanina, hindi magandang kalidad ng isang Senate President, no, na gusto mong panatiliin yung pagkahati ng institusyon, no, na merong kang kakampi, meron kang mga kalaban. So yun yung pwede kong masabi dun sa mga ganong klaseng actuations, no, na it's being divisive and it's to the detriment of the Senate. Kaya pwede natin masabi na hindi siya talaga karapat-dapat maging Senate President. Mainly because of that, na hindi niya mahango, eh. Hindi niya mahango yung mga kasama niya. Gusto niya nang panatiliin yung pagkawatak-watak nila. Okay po. O ito, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, kasi limited lang yung ating time, siguro magkaroon na lang tayo ng part 2, attorney, sa mga susunod pa. Ito, attorney, palagay nyo ba, attorney, mapapalitan talaga ngayon si Senator Alan sa pagka-Senate President? And kung sakali man na ito umabot na yung sa impeachment trial, palagay nyo ba, attorney, magiging patas siya sa pag-handle, pag-preside sa impeachment ni VP Sara, Attorney Michael? Alam mo, as far as yung pagiging patas, ang hirap sagutin, ano, kasi hindi siya nagpapakita ng impartiality, eh. Kasi simulat sa pool, hindi naman siya nahihiya na sabihin na kaalyado niya at talagang solid na solid ang kanyang suporta para kay Vice President Duterte. So, because of those earlier pronouncements, syempre magdududa tayo kung magiging impartial ba siya. But of course, we should give him the benefit of the doubt. Hintayin na lang natin kung anong mangyayari, no? Kung magpapakita nga ba siya ng pagkiling or susundin niya yung kanyang oath bilang isang senator, judge at yung presider ng impeachment trial na hindi siya magiging partial. Now, kung mapapalitan man siya, well, syempre, hindi yun malayo. Hindi yun malayo na posibilidad, no? Ganun naman talaga, no? Lalong-lalo na ngayon. At 'di ba, yung mga SB 11, sila na rin mismo nagsasabi that they're trying to unseat him, to oust him. So that's certainly a possibility. Ang pwede ko lang siguro masabi ay kung mangyari man 'yon, you know, in the next couple of days, ay hindi yun maganda. Hindi yun maganda para sa atin. Hindi yun maganda para sa bansa kasi it's going to paint a picture of instability. No? Titignan tayo ng mga investors, titignan tayo ng mga turista, at ang kanilang iisipin, unstable dyan sa Pilipinas. Magulo dyan. No? So, hindi maganda para sa bansa natin kung magkakaroon na naman ng palitan soon. No? Hindi maganda yon.